Yung reason kung bakit ginawa ko tong video na to is for you to understand na hindi lang ikaw yung dumadaan sa ganyang klaseng situation. Hi guys, it's me, your Kuya Razal. Welcome ulit dito sa aking YouTube channel. And for today's video guys, pag-uusapan natin about anxiety dahil alam ko sobrang maraming makaka-relate dito sa video na ito, especially ngayon na sobrang daming competition, sobrang laki ng impact ng social media. I hope this video guys will help you identify, will help you fix yourself somehow. I myself, like 10 years ago, was diagnosed with GAD or Generalized Anxiety Disorder. I'm telling you, you are not alone. Kahit ngayon na 36, magto-37 na ako, I still experience anxiety sometimes, guys. Especially kapag tumatanda ka, no, na marami ka ng mga responsibilities na kailangang i-fulfill. Talagang hindi maiiwasan yan. And it's part of our life. Yung reason kung bakit ginawa ko tong video na to is for you to understand na hindi lang ikaw yung dumadaan sa ganyang klaseng situation. Of course, hindi nyo naman siguro maiintindihan yung mga sinasabi ko if hindi ko i-share sa inyo yung personal experience ko kung paano ko ba na-discover na meron akong anxiety disorder. Yung pagkakaroon ko ng anxiety nung na-develop siya, yun yung nag-turn sa akin to be somehow an introvert person nung maiintindihan ko na sa sobrang chaos, sa sobrang ingay ng paligid ko, sometimes you need to be with yourself. It's not about being selfish, but it's about finding the right place para magkaroon ka ng peace of mind. Kasi it's one of the medicine para overcome mo yung anxiety na nararamdaman mo. Personally, I believe anxiety is the first step para mas ma-discover mo palalo yung sarili mo. Anxiety can lead to depression. So sana itong video na to can somehow help para hindi na umabot pa doon sa depression. Paano ko ba na-discover na meron akong anxiety disorder dati? Teenager pa lang ako, umalis na ako sa amin, sa Mindanao. Na-realize ko kasi na hindi habang buhay, aasa ako sa family ko. Sobrang hirap ng buhay namin dati. I pushed through with my studies pero sobrang hirap talaga. So I decided na kailangan kong maging independent. So at the age of 17, pumunta ako ng Manila alone by myself. Natatandaan ko pa that time, sumakay ako sa super ferry at nakikita ko yung dagat that time. Nung nandun ako sa mga moment na yon, hinanda ko na yung sarili ko talaga na mabuhay mag-isa. Hindi ko na inisip kung ano ba yung naghihintay sa akin. Ang inisip ko is, I need to find a way para hanapin yung future ko. Kala ko doon dati, magaling ako mag-English, nagpag-interview ako sa isang call center company. I failed. But of course, yung dedication natin minsan, that leads us to the right place. So, nag-apply ako sa isang company and then natanggap ako as a salesman. And doon na nagsimula, marami na akong nakilala. Hindi ako introvert na tao dati. Sobrang go with the flow ako. And then dumating ako sa point na feeling ko parang walang progress na nangyayari sa buhay ko sa Manila. So, I decided guys na mag-apply ng ibang bansa. Papunta ng Saudi Arabia. Sabi ko kahit saang bansa. I waited for 1 year bago ako makaalis ng Pilipinas. Sobrang tagal. I don't know kung bakit umabot din ako sa loob ng 1 taon na naghintay at umasa. Doon talaga natin masasabi minsan that everything happens with a valid reason. But then, nung pumunta ako ng Saudi Arabia, guys, doon talaga masasabi ko na sobrang hirap pala talaga mabuhay independently. Nung nakita ko yung Saudi Arabia sa baba nung nasa aeroplano ko, talagang naiyak talaga ako. Kasi sabi ko, nasa ibang bahagi na ako, kabilang bahagi na ako ng mundo. Wala na ako sa Pilipinas. Wala na yung family ko na anytime kapag malungkot ako or may problema ko, pwede kong uwian. Sabi ko, this will be the start of the real challenge ng buhay ko. So, nung dumating ako dito sa Saudi Arabia, yung dapat pagtatrabahuan ko na restaurant is hindi siya nag-open. Wala kaming trabaho, dumating kami sa point na pinabayaan kami ng amo ko. Though sobrang iba yung culture dito, yung policies nila dito,
ginawa ko na parang nasa Pilipinas ako. Pumupunta ako sa mga mall, nagbibigay ako ng CV, kumakausap ako ng mga Pilipino. Pag may mga parties yung mga Pilipino, nakikipagkaibigan ako sa kanila. Para lang sometimes meron akong madala na pagkain sa bahay, guys. Nung time na feeling ko parang hindi na to tama, parang hindi ako mag-grow sa ganitong environment. Ilang buwan na ako walang trabaho. I need change. Kinausap ko yung amo ko that time na since wala kang maibigay sa akin na trabaho, hayaan mong mag-transfer ako or umuwi na lang ako ng Pilipinas. But hindi nila ako pinayagan that time. Doon nagsimula guys na magkaroon ako ng anxiety. Alam mo yun, nakikita ko yung ibang Pilipinos, magaganda yung uniforms nila dito sa Saudi Arabia, especially sa sales. Nakikita ko na maganda yung work nila, na maayos sila. Habang ako, wala akong trabaho. Nagkakaroon ako ng battle sa isipan ko na bakit ganito? Kung kayo yung tipo ng tao na malaki yung pangarap ninyo sa buhay, sa sarili ninyo, sa family ninyo, sobrang hirap na nakikita mo yung sarili mo na natatrap ka sa isang situation na parang feeling mo wala kang option wherein in reality, sobrang dami mo dapat option. Yung tipong may mga tao sa paligid mo na pumipigil sa'yo para magawa mo yung gusto mo and then you have to fight for it but sobrang feeling mo kulang yung resources mo, kulang yung energy mo. Doon ako nagkaroon guys ng somehow doubt sa sarili ko na hindi ba talaga ako competent na maging maayos yung situation ko. But I believed yung eagerness ko na ma-achieve yung dreams ko, na ipaglaban yung rights ko, yun yung naging way para mapunta ako sa kung nasaan man ako ngayon. But it comes with a price. Doon ako dumating sa point na sabi ko sa sarili ko, I'm not worth it. I'm not worth it kasi wala akong maayos na trabaho, hindi ko natutulungan yung family ko. Nandito nga ako sa Saudi Arabia, malayo sa Pilipinas, pero sobrang gulo ng buhay ko. Dumating ako sa point na yung imagination ko, minsan pag nag-iisip ako, colored na siya. Yung parang tipong realistic na yung mga naiisip ko dahil sa sobrang lalim ng mga problema na meron ako na hindi alam ng family ko. And then dun ako nag-start ma-down ng sobra-sobra. To the point na minsan natutulog ako, magigising ako, hindi ako nakakahinga, parang walang lumalabas na hangin sa lalamunan ko. It's because sobrang lalim na ng iniisip ko. And everything seems to be full of chaos. Dumating ako sa point na minsan kumakabog yung dibdib ko. Hindi ko na pala alam, nagpa-panic attack na pala ako. Many times, hindi lang siguro 3, 4, 5 beses, nirush ko yung sarili ko sa emergency dahil feeling ko, katapusan ko na. It was all part of the journey. And it was the anxiety na almost papunta na ng depression. One time, hindi ko na nakayanan. I had to go to the doctor. Tapos nilagyan nila ako dito ng mga aparatos, ECG, something, and I monitored myself for 24 hours. May nakakabit dito, tapos sabi ng doktor sa akin, ilista mo kung kailan ka nag-panic attack, ilista mo kung kailan kumabog yung dibdib ko, sinusulat ko yon for 24 hours. And then the doctor said, you have GAD or Generalized Anxiety Disorder. Binigyan ako ng gamot, isang bottle, pinainom sa akin yon for 1 month. Pero sabi ng doktor, you have to not depend on this medicine kasi the more na magdidepend ka, the more na mas matitrigger yung anxiety mo. Then that was the time when I realized na sometimes you don't need anyone else to fix yourself or to help you, but yourself alone. Doon ko na-realize din na sometimes sa buhay natin, we need to go through some phase na talagang mahirap in order for us to learn, to grow, and to be strong. And for this video, gusto ko kayong bigyan ng tips kung ano ba yung mga ginawa ko along that journey para somehow maibsan yung depression. Almost I came to that point, masasabi ko na. Kasi dumating ako sa point na natutulog ako, nakikita ko yung sarili ko na, sad to say, but nakikita ko yung sarili ko na I almost wanted to end my life. Nilabanan ko yung isip ko dahil alam ko that's not the end.
Sayang naman yung mga pinagdaanan ko kung i-end ko yung sarili ko. And I always believe na there's always a reason for everything. So ito yung mga tips guys na ibibigay ko sa inyo na pwede ninyong itry kung halimbawa nandun kayo sa point na yon ng buhay ninyo. Firstly, pray. Ito yung pinaka-importante guys. Always pray every day. And yun yung isang bagay na ginagawa ko until up to this point. Paggising ko sa umaga, magpipray ako, magpapasalamat ako sa Diyos dahil may bagong umaga na dumating sa akin. If I get something good, I pray. If I get something bad, I pray. If I become successful sa isang bagay, I pray and ask more guidance and say thank you sa Allah. Kung ano man yung religion na meron kayo, I'm a Muslim. Napaka-importante yun. Always pray. Especially dun sa mga time na down ka, you pray and leave it all to God. Mating ako sa point na sinurrender ko lahat sa Diyos, na sinabi ko, Ya Allah, ikaw na yung bahala sa akin. I'm surrendering everything to you. Kung ano man yung plano mo, I'm with it. Pauwiin mo man ako ng Pilipinas, ano man yung mangyari sa akin, I'm with you kasi alam ko yun yung plan mo. If sa tingin mo sobrang depressed ka na, you can go with your friends, your trusted friends. Have coffee, makipag-usap ka sa kanila, go out with them. And if nobody is there, if they're all busy, then go out with yourself. Lumabas ka, pumunta ka sa isang overlooking na place, breathe in, breathe out, meditate, and you will find peace. Yun nga lang, pag uwi mo ng bahay, andun na naman siya, andun naman yung problema. Alam mo yung kapag natutulog ka, feeling mo napakatahimik ng kwarto, parang ang bigat-bigat. Hindi lang ikaw ang nakaka-experience niyan. Na-experience ko yan dati. Just keep going. If feel mo ganun ulit, itulog mo, try to sleep. Kinabukasan, kung mabigat ulit, go with your friends, go out. Go somewhere peaceful. Pangatlo, if you have some trusted friends, open up with them. Find someone na sa tingin mo makakaintindi sa'yo, kaibigan mo, huwag kang mahiya mag-open up sa kanila at ikwento sa kanila kung ano ba talaga yung nararamdaman mo o yung nangyayari sa'yo. Kapatid mo na pinagkakatiwalaan mo, best friend mo, unleash your burden inside. Ilabas mo, i-share mo sa kanila. Kasi, guys, alam niyo one of the reason kung bakit yung iba talaga sobrang nadadown sila sa sarili nila kasi they keep everything inside. You need to find a way to take that burden, take that heaviness inside of you. You need an outlet. A friend, your sister, your mother, anyone na sa tingin mo makakaintindi sa'yo. Tell them, listen to them, and also yung mga makakapanood nito, guys, na may mga kaibigan, listen to your friends if they want to open up something. Yung simpleng makikinig ka lang sa kanila, that's priceless. Next, stick to your goal. Kung ikaw yung tipo ng tao na sobrang laki ng pangarap mo, you have to stick doon sa goal mo and maniwala ka na one day you will find the best place that you're looking for. Na makakarating ka doon sa goal mo, stick mo yun sa utak mo. Wag mo yung tatanggalin. If you want something at sa tingin mo sobrang hirap ng pinagdadaanan mo, believe in yourself. Believe na one day you will be fine. One day everything will change. You have to believe that everything happens for a reason. Napaka-importante nun. Alam nyo ba na karamihan sa mga successful na tao, sila talaga yung mga tao na nagdaan sa mahirap na bagay. Name it, anxiety, depression, betrayal, niloko, tinapon na parang basura. Sila yung mga tao na mas naiintindihan yung totoong meaning ng buhay. At sila talaga yung mga taong strong. Sila talaga yung mga tao na empathetic, naiintindihan nila yung kapwa nila. And majority of them are successful. Kaya kung sa tingin mo, pinagdadaanan mo ngayon is anxiety, depression, I'm asking you not to give up.
I am asking you to continue going through. I am asking you to move forward. I'm asking you to pray. I'm asking you to believe in yourself. And I'm asking you to believe that everything happens for a reason and that change is inevitable. Kahit ano pa man yung nararamdaman mo, change is a constant thing in this world. It will change. Embrace yourself. Kailangan mong tanggapin na ganito ako, ito yung pinagdadaanan ko, pero one day it will change. So somehow, sana itong video na to, makatulong to, especially doon sa may mga pinagdadaanan sa buhay. I hope makarating to sa mga friends ninyo. I hope mapanood ninyo to. Especially yung mga tao dyan na sobrang taas yung pangarap katulad ko. Guys, you are not alone. Hindi mo man na-achieve yung mga dreams mo ngayon. Sa tingin mo, bakit ganun na lang? Bakit paulit-ulit na lang? Bakit parang walang nangyayari sa buhay ko? That's okay. That's okay. That's part of the journey. Parte yan ng challenge na binibigay sa atin ng Diyos. And one day, kapag hindi ka tumigil, kapag pinagpatuloy mo lalo, you will come out stronger, wiser, 100% successful. Kaya ngayon pa lang sa video na to, kung may pinagdadaanan ka na anxiety and depression, let me be the one to say, congratulations. Andun ka na halos sa success na hinihintay mo at hinahanap mo. Konting-konti na lang, malalagpasan mo lahat yan. Basta just don't give up. This is me, your Kuya Razal. Guys, sana makapag-subscribe kayo dito sa channel ko kasi gusto kong buhayin tong channel na to at ipagpatuloy yung mga ganitong klaseng video because I wanted to make something na beneficial sa ibang tao. I wanted to share this kind of video para makatulong ako dun sa mga tao na may pinagdadaanan at pinanghihinaan ng loob. I hope makasubscribe ka and we'll see you again sa aking next upload. Bye-bye!